Hi guys, nandito ulit tayo sa bakuran ng bahay ng aming lolo. Bale ito yung bahay ng aming tatay o ancestral house na aming tinitingnan naming magpipinsan. At ngayon naman ay ililipat ko ang saha o usbong ng punong saging na ito na malapit sa kawad ng kuryente, ililipat ko sa medyo malayo sa wire. Kapag ako kasi nag-aalis ng isang puno sa isang lugar, di ko hinahayaang pabayaang masayang ito na mabulok o matuyo, kundi talagang sinisikap ko na mailipat ito sa ibang lugar, tulad ng pinagputulan na lang ng punong malunggay. Wag nating basta itatapon, kundi pwede ito ilipat ng lugar para muling dumami, kesa naman tamad magtanim pagkatapos hingi ng gulay o anumang prutas na mula sa iba. Sa bagay, karaniwan na ang humingi ng mga gulay at prutas sa kapitbahay pag sa probinsya ka kesa pag sa lungsod kung saan binibili lahat ng bagay, pati nga kaibigan binibili doon. Ang uri ng saging na ito ay yung dating saging na kinuha ko dito na pinakita ko na sa inyo, yung saging na tinatawag dito sa amin na tindok. Ang tindok ay di gaano marami ang buwig, ngunit talagang malalaki ang bawat bunga nito na nasa limitadong buwig. Na minsan ipinakita sa isang TV show na sinasabi sa ibang lugar o sa Manila na saging umano ng higanti, at nagtaka naman ang mga inosenteng masa na di nakakaalam ng totoo na ito ay karaniwang malaking saging lang talaga na tinatawag dito sa amin na tindok. Ang tindok ay gaano kasarap ang saging kumpara sa iba katulad ng saba, bunguran, pandan, at lalo na yung bihira ko na ngayong makita dito yung saging na kanara na napakabango ng amoy, talagang masarap at na saging. Itong tindok ay malaki pero eksakto lang ang lasa, at pwede rin enmin itong may gata sa tinatawag sa Bicol na pinakro. Meron ding nais na ito ay pang-display dahil nga sa malaking bunga, ngunit para sa akin pare-pareho ang saging, pampalakas ng unggoy, masustansyan, nagbibigay presyo at lilam sa kapaligiran, nagpapaginhawa sa pakiramdam ang hangin na mula rin, tumutulong na maiwasan ang pagguho, pagkain natin at ng mga unggoy, kaya ating alagaan ito. Ang pagtatanim talaga ay nangangailangan ng sipag at tiyaga na ginagawa mo may kasamang interest, malasakit at paniniwala na ito ay mahalaga di lang para sa sarili kundi para na rin sa kalusugang physical, dahil pagpapawisan ka rin ito na para ka na rin nag-e-exercise. Di mo kagad iisipin ang sariling pakinabang, di ka kagad magkakapera o makakakuha ng bunga, dahil sa bawat tanim natin di lahat nabubuhay, meron natutuyo. May nababagyo ay kapag bunga na meron ding ninanakaw na uunahan ka. Maraming kabataan ngayon na di na pinapahalagahan ng araw at sariwang hangin dahil nananatili silang nasa loob ng kwarto gamit ang electric fan ay ilaw, nagsi-cellphone, kesa lumabas magpahangin at maarawan, maglaro sa labas o maglibang sa pagtatanim o iba pang gawaing bahay. Ako'y nalibang din sa gadget sa pagbablog, lalo na noong pandemic, ngunit ngayon ay mas binibigyan ko na panahon ng manual labor, mga gawaing pagpapawisan ako. Life, environment, music, and travel.